pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isaiah 35:8-10. Magkakaroon doon ng lansangan, isang daanan, at ito'y tatawaging ang daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi daraan doon, ngunit ito'y para sa kanya na lumalakad sa daang iyon, at ang mga hangal ay hindi maliligaw roon. Hindi magkakaroon ng leon doon o sasampaman doon ang anumang mabangis na hayop. Hindi sila matatagpuan doon, kundi ang mga tinubos ay lalakad doon. At ang mga tinubos ng Panginoon ay magbabalik at darating sa Siyon na nag-aawitan. Walang hanggang kagalakan ay mapapa sa kanilang mga ulo. Sila'y magtatamu ng kasayahan at kagalakan, at ang kalungkutan at ang pagbubuntong hininga ay maglalaho. Ang pangako ng unang pagdating ni Kristo. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias na magkakaroon ng daan ng kabanalan na lalakaran ng mga tinubos. Ito ay natupad ng magkatawang tao si Jesus na anak ng Diyos. Sinabi niya, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Upang tayo ay makabalik sa Diyos, si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan at muling binuhay ng Ama. Sinabi niya nang siya ay muling nabuhay, ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Awit 146, 5-8. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos, na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at lahat ng naroroon, na nag-iingat ng katotohanan magpakailanman, na naglalapat ng katarungan sa naaapi, na nagbibigay ng pagkain sa nagugutom. Pinalalaya ng Panginoon ang mga bilanggo, binubuksan ng Panginoon ang mga mata ng bulag, ibinabangon ng Panginoon ang mga nabubuwal, iniibig ng Panginoon ang matuwid. Natupad kay Kristo. Natupad ang awit 146, 7 at 8 sa Panginoong Hesukristo. Inako niya sa kanyang katawan ang ating mga kasalanan noong siya ay namatay sa krus. Sa kanyang kamatayan ay binigyang lugod niya ang katarungan ng Diyos. Inialay niya ang kanyang sarili na ating tinapay ng buhay. Sa ating pagtanggap ng kanyang katawan, tayo ay binigyan niya ng buhay. Binuksan niya ang ating mga mata sa katotohanan. Ang katotohanan ang nagpalaya sa atin sa pagkaalipin sa kasalanan. Tayo na mga patay sa kasalanan ay binuhay ng Ama kasama niya. Dahil sa kanya tayo ay inaring matuwid ng Diyos. Santiago 5:7-9. Kaya nga, maging matiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya ay nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Maging matiyaga rin kayo. Patatagin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Mga kapatid, huwag kayong magbulong-bulungan laban sa isa't isa, upang huwag kayong mahatulan. Tingnan ninyo, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan. Ang Panginoong Hesus ay magbabalik. Ipinangako ng Panginoong Hesus na siya ay magbabalik. Ngunit hindi niya sinabi ang eksaktong araw kung kailan. Ang tagubilin niya ay maghintay tayo at magbatsyag. Hintayin natin siya na may pagtitiis at pagtitiyaga, gaya ng mga propeta sa matandang tipan na naghintay sa unang pagdating ni Jesus. Mapapalad ang mga nagtitiis.
May mga kapighatiang darating, ngunit ang Diyos ay puno ng habag at awa. Sa takdang panahon ay malalagpasan natin ang mga kapighatian gaya ng ginawa niya kay Job. Mateo 11:2-6. Nang marinig ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ng Kristo, nagpasabi siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ikaw ba iyong darating o maghihintay kami ng iba?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan ang inyong naririnig at nakikita. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay, at ipinapangaral sa mga dukha ang magandang balita. Mapalad ang sinumang hindi natitisod sa akin." Dumating ang Kristo. Sinabi ni Juan Bautista, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nang makulong si Juan ay nagsugo siya ng mga alagad sa Panginoong Hesus. Sinabi niya sa kanila na siya nga ang hinihintay nila at ang patunay nito ay ang kanyang ginagawang pagpapagaling sa mga bulag, bingi, ketongin, pagbuhay sa mga patay at pangangaral ng ebanghelyo sa mga dukha. May higit na dakila kaysa kay Juan Bautista. Sinabi ng Panginoong Hesus na si Juan Bautista ay higit pa sa isang propeta. Ito ay dahil siya ay sumunod sa pagsusugo sa kanya, na ihanda ang daan sa harapan ng Kristo. Dagdag ng Panginoon, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak ng mga babae ay wala pang lumitaw ni isa na higit na dakila kaysa kay Juan na tagapagbautismo. Gayunman ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay higit na dakila kaysa kanya." Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.